China, maglalaho na sa mapa. Ang plano ng Amerika. Ito ang video ng isang barko from China na gumagamit ng laser na pangbulag sa isang mangingisda sa teritoryo ng Pilipinas. Nakaraan lamang, isang malaking barko ng China ang sadyang bumangga sa isang barko ng Philippine Coast Guard. Hindi lamang sa Pilipinas, regular at agresibo ding nagpapadala ng mga eroplano ang China sa teritoryo ng Taiwan at nagpapaputok ng mga missile sa mga isla ng Taiwan. Nagpadala rin ang China ng mga barko at eroplano sa mga tubig ng Malaysia at Indonesia upang manggulo sa mga operasyon ng pagbor ng langis sa teritoryo ng dalawang bansa. Ang patuloy at lumalaking pang-aapi ng China na ito ay pilit na nagpapalapit sa maraming bansa upang humingi ng tulong sa USA upang mapigilan ang pag-usbong ng China. Ang US military ay mayroong bagong estratehiya na maglalayong palibutan ng China at handa nang makipaglaban sakaling magkaroon ng malaking eskalasyon. Ang estratehiyang ito ay plano ng US upang hindi lamang tulungan ang mga mas maliit na bansa kundi pati na rin pigilan ng CCP na magpakita ng impluwensya nito sa pandaigdigang karagatan. Kaya't sa video ngayon, pag-uusapan natin ang bagong estratehiya ng US upang hulihin ang China at kung paano ito magpapatibay sa pandaigdigang kaayusan. Bago ang lahat mga ka-IQ, mag-subscribe na kaagad para lumaki pa ang ating community. Sana ay mag-comment din kayo, para makontra natin ang fake news ng China. Bago tayo pumasok sa plano ng US, tignan muna natin kung bakit handang makipaglaban ang China sa maraming bansa para sa South China Sea. Ang dagat ng South China Sea ay isang marginal na dagat sa karagatang Pasipiko na nakapalibot sa South China Sea, Pilipinas, Vietnam, Thailand, Malaysia, at Indonesia. Naniniwala ang mga eksperto na mayroong mga 28 bilyong barrel ng langis na nakaimbak dito, 266 na trilyong cubic feet ng natural gas, at nagtataglay ng 1/3 ng kabuuang marine biodiversity sa buong mundo, kaya't ito ay isang napakahalagang lugar para sa ekosistema. Kahit pa man ang mga stock ng isda sa lugar ay mabilis na nauubos, noong 2019, mayroong humigit kumulang na 3.37 trilyong US dollars na halaga ng pandaigdigang kalakalan ang dumadaan sa rehiyon na ito taon-taon. Ang pangunahing ruta papunta at galing sa mga pantalan sa Pasipiko at Indian ay dadaan sa kipot ng Malacca at dagat ng South China Sea. Karaniwan ng ang langis at minerals ay pumupunta sa Hilaga, at ang pagkain at mga manufactured goods ay pumupunta sa Timog. Tulad ng aming nabanggit, malaki ang dependensya ng China sa mga import na langis upang mapaganya ang kanilang ekonomiya at industriya. Malaking bahagi ng mga export ng China ay dumadaan din sa dagat ng South China Sea patungo sa iba pang bahagi ng mundo. Kaya, sigurado kaming nakikita ninyo na napakahalaga ng dagat ng South China Sea sa China. Pero ibig sabihin ba nito ay pag-aari na ito ng China? Tingnan muna natin ang sinasabing claim ng China sa lugar na ito. Pero bago iyon, pag-usapan muna natin ang international law na nagtatakda kung sino ang may kontrol sa anong bahagi ng karagatan. Ayon sa Law of the Sea na nilagdaan sa UN Convention noong 1982, ang sovereign territorial waters ng bawat bansa ay umiiral hanggang 12 nautical miles mula sa kanilang baybayin, pero binibigyan ng karapatan ang mga dayuhang barko na magkaroon ng innocent passage sa lugar na ito. Sa labas ng kanilang sovereign territorial waters, maaaring magtatag ang bawat coastal country ng Exclusive Economic Zone or EEZ na umiiral hanggang 200 nautical miles mula sa baybayin. Tandaan ito dahil magiging napakahalaga nito mamaya sa video. Sa loob ng EEZ, may karapatan ang coastal state na mag-exploit at mag-regulate ng mga fisheries, magtayo ng mga artificial na isla at installations, at gamitin ang mga lugar para sa iba pang mga layunin sa ekonomiya. Ngayon, dapat kinikilala ito ng lahat ng bansa, kasama na ang China. Ito rin ang dahilan kung bakit nag-claim ang bawat bansa ng kanilang bahagi ng dagat ng South China Sea, 200 nautical miles mula sa kanilang baybayin. Nakikita ninyo, pagdating sa bahagi nito ng karagatan, ayaw sundin ng China ang Law of the Sea. Sa katunayan, gusto ng China na sundin ang 9-dash line na ginawa nila upang mag-angkin. Ayon sa reasoning ng CCP, isang Chinese explorer ang nakadiskubre sa dagat ng South China Sea, kaya't ito ay pag-aari ng China. Sa parehong reasoning, maaaring sabihin pala na ang China ay pag-aari ng Italy dahil si Marco Polo ang nakadiskubre sa China. Upang ipakita ang kanilang claim, ilang bansa sa alitan ay opisyal na nagpapalit ng pangalan sa rehiyon na kanilang inaangkin.
Noong 2012, pumirma ang Pangulo ng Pilipinas ng isang administrative order na nagpapanatili sa lahat ng ahensya ng gobyerno na gumamit ng West Philippine Sea upang tumukoy sa mga bahagi ng dagat ng South China Sea na nasa loob ng Pilipinas. Habang nangyayari ito, nagsimula ang CCP na magtayo ng sarili nilang mga military islands sa dagat ng South China Sea. Batay sa international law, ang mga islang ito ay nasa loob ng border ng Pilipinas, kaya't nagpasya ang Pilipinas na dalhin ng China sa korte. Noong 2016, naglabas ang The Hague ng isang ruling na pumabor sa Pilipinas. Ang ruling ng The Hague ay hindi lamang nag-invalidate sa territorial claims ng China kundi nagdeklara rin na ang mga Spratly Islands ay hindi itinuturing na mga isla dahil hindi nila kayang suportahan ang pamumuhay ng tao o economic life independently. Ngayon, ibabalik natin ito sa US. Hindi gusto ng US ang ginagawa ng China sa dagat ng South China Sea kaya't nagpasya ang US na gamitin ang isang estratehiyang tinatawag na Island Chain Strategy. Ang diskarteng ito ay naglalayong magkaroon ng sunod-sunod na chain ng mga military bases at tropa sa paligid ng South China Sea, na bumubuo ng isang buffer sa pagitan ng South China Sea at China. Ang unang chain ay isang hanay ng mga isla na binubuo ng unang kadena ng mga isla. Kasama dito ang Taiwan, Hilagang Pilipinas, at Okinawa sa Japan. Mayroong mga US military bases at tropa sa mga islang ito, na alam ng CCP. Ngayon, ang pangalawang chain ng mga isla ay isang hanay ng mga isla na tumatakbo sa buong Japan at Pacific Ocean. Ito ay bumubuo ng isang defensive perimeter sa labas ng unang kadena ng mga isla, na nagbibigay ng karagdagang buffer. Tulad ng nabanggit kanina, ang Pilipinas, Hilagang Malaysia, at Vietnam ay patuloy na inaapi ng CCP. Lahat sila ay humiling ng military assistance mula sa US, na masaya namang magbigay nito. Isa sa mga pangunahing bagay na kinaiinisan ng CCP ay kapag nagpapadala ang US ng mga military aircraft malapit sa teritoryo ng China. Ito ay isang sensitibong lugar para sa kanila dahil alam nila na kung sakaling nais ng US na maglunsad ng airstrike laban sa kanila, gagawin nila ito mula sa isang aircraft carrier na nasa labas lamang ng kanilang airspace. Ito ay maaaring kahit saan sa South China Sea, kaya't ang CCP ay mayroong kaunting o walang babala. Kaya't palaging nagpapadala ng fighter jets ang CCP kapag mayroong US military aircraft na lumalapit sa kanilang teritoryo. Hindi ito upang subukan silang barilin kundi upang ipakita ang kanilang kakayahan sa air defense at ang kanilang kagustuhang ipagtanggol ang kanilang airspace. Kaya't gumagastos ang CCP ng sobrang halaga sa kanilang mga air defense systems upang hadlangan ang anumang potensyal na aggressors, at pinapakita nila ito sa lahat. Kung titingnan mo ang ilan sa mga pinakamalaking defense expos, tiyak na makikita mo ang mga air defense systems ng CCP. Hindi lamang ginagamit ang mga sistemang ito upang hadlangan ang mga dayuhang military aircraft, kundi ginagamit din upang hadlangan ang mga dayuhang commercial aircraft. Ano ba ang nangyayari sa dagat ng South China Sea? Alam naman natin na sinusubukan ng China na magpakita ng kanilang kapangyarihan sa dagat ng South China Sea. May mga territorial disputes ang China sa ilang bansa sa rehiyon, lalo na sa Pilipinas, Malaysia, at Vietnam. Maraming bansa, kasama ang Estados Unidos, ang hindi sumasang-ayon sa mga claim ng China at sumusuporta sa kalayaan ng paglalayag sa dagat ng South China Sea. Ang dagat ng South China Sea ay isang mahalagang internasyonal na daanan kung saan dumadaan ang malaking bahagi ng global trade. Mayaman din ito sa likas na yaman, kabilang ang isda at potensyal na langis at gas reserves. Ito ay nagdulot ng kompetisyon sa pagitan ng mga karatig bansa at malalaking kapangyarihan para sa kontrol at impluwensya sa rehiyon. Bilang tugon sa mga aksyon ng China, nagdagdag ang Estados Unidos ng kanilang military presence sa rehiyon at nag-conduct ng Freedom of Navigation operations upang homanin ang nakikitang sobrang maritime claims. Naghanap din ang Estados Unidos ng mga paraan upang palakasin ang kanilang mga alyansa at partnership sa mga bansa sa Indo-Pacific region upang mag-promote ng regional stability. Sa pangkalahatan, ang sitwasyon sa dagat ng South China Sea ay nananatiling komplikado at patuloy na nag-e-evolve, na may malaking implikasyon para sa regional security at international relations. Patuloy pa rin ang tensyon habang nag-navigate ang mga bansa sa kanilang mga interes at concerns sa strategic at mahalagang lugar na ito. Yun lang mga ka-IQ, sana ay nag-subscribe at nag-comment na kayo.